sa red side, yung yung distribution talaga, yung pressure talaga no? Okay, so this is scary. Open up Valentina, Jushin, and Marcel. If you're Aurora, are you willing to open up the Marcel in favor of Jushin? O kaya naman isang Valentina. Wow. Ang daming mga scary openings dito. Well, I guess kasi yung Jushin, meron kang Eve na pwedeng ipang counter doon eventually. At this is an interesting scenario na pinupuntahan niya ng Aurora. And I think it's a big risk kung sakaling ibibigay nga nila ang Marcel na ito. Panigurado ang ating mga Filipino viewers ay nakatikim na rin ng mga mahirap na Marcel games. And for Team Liquid Philippines, wala silang pakialam kay Marcel. They take in the Leomord para sa GOAT na si Carl TZ. Ano kaya ang i-reply dito ng Aurora Gaming? Man, sa totoo lang, comfort na to para sa Team Liquid Philippines. And nakita natin na nung Cebol qualifiers, no, may glimpse na tayo kung ano ba yung mga prio ng Team Liquid, kung paano ba sila umiikot. And ang Aurora naman ngayon, may Valentina option pa sila, may Eve option pa sila. Feeling ko Eve or Valentina +1 ang magiging atake dito. Napakalakas ng Valentina ngayon sa loob ng ating meta. Jushin is also open. Ayan. At yun, pipiliin niya. Jushin and Marcel, that's what I'm really expecting dito. Napipiliin. Pero hindi wala talaga. Ayaw talaga. It's the Grok. Nobody is picking the Marcel and ibang klase nga yung nangyayari dito. No? Parang wala pang willing mag-risk na kumuha ng Marcel. Pero tingnan natin kung magbabago yan para sa Team Liquid Philippines. Nagahanap pa rin sila ng kanilang roamer. And for the next 2 picks, ano ba ang pwede nilang makuha dito? Yeah. You have XP lane options, Lapu-Lapu and Yuzhong available. Of course, para kay Sanford. Pero baka i-deprioritize sila dito yon para dahil madami pa ng mga choices. So I'm thinking, Gatot Kacha and Eve para dito sa TLBH. When in doubt, Gatot Kacha? Oh! Pero Khalid ang kanilang Khalid muna. kukunin. Pero wala pa namang kasiguruduhan ito kung mapupunta nga ba sa loob ng kamay ni Sanford ang Khalid o mapupunta naman sa roamer nilang si JP. Punta na tayo sa ating third and last pick on the first base para dito sa Aurora Gaming. Feeling ko pwede na silang kumuha dito ng Claude. I think ito yung pinakamaganda for Dominic Kite para at least mayroon ka naman sagot sa Eve. No? And scaling din, kung iisipin, yun na ata yun, no? Lock na nila yung Claude dito. Yeah. Claude perfect versus Eve. Doming special. At may chance kasi na maban mo. You just have to ban the carry dun sa mga second phase mo and you're gonna be okay already. Napakalakas pa rin naman ng carry at Claude ngayon. No? Ayan, Talagang nantutunaw lamang. But with that, Claude is locked in for the side of Aurora Gaming. Landing phase na ang ating tinitignan. Naghahanap pa rin ang side ng Team Liquid Philippines ng kanilang potential roamer or XP and gold laner. You ban the carry kung ikaw ang Aurora dito. Samantala for TLPH, they can focus on the Demon Kite heroes. Guinevere already being banned means na wala na ring Fredrin. Ano matitira? Yisun Shin perhaps para kay Demon Kite. Kaso, ang pwede mo isipin dito if you are TLPH, ang naging choice ng Aurora is mag-Claude. So usually, utility jungler ipapares mo dyan para hindi ka farm heavy. At ano ba yung mga natitira dyan? Maybe Suyu is the ban para sa TLPH. And look at that, Harith taken away by Aurora Gaming. Mukhang si Daiki na ang tina-target ng Team Liquid ng Aurora Gaming ngayon. Alam mo, pakiramdam ko, carry na nga next dyan. Tama ka dun, Wolf. Parang wala ka nang maiisip na ibang hero, no? Pwera na lang kung tatargetin mo yung hero ni Sanford dito. Kasi ang dami pang option, may mga Lapu-Lapu. Minsan nga may mga glue pa, di ba? May Yuzhong pa. May Yuzhong pa, di ba? Ang dami talaga eh. Ang dami nating pwedeng makita sa kamay ni Sanford. Pero baka naman kasi iniisip na rin ng Aurora na ang Khalid na ito ay XP laner na. Pero again, we never know dahil may history rin si JP na naglaro ng Khalid Rome. Yeah. Should be carry. Kung hindi man, ano pa ba mga ibang mga option for the Gold Granger siguro? Kung ayaw nila ng stable hero para sa ayun. It's just the carry as expected. And ngayon na wala ng Suyu, maybe Joy, Ban o kaya naman ay yung Harley na yun yung mga natitirang options dito on the jungle. And of course, Yisun Shin can also be picked up by TL. Kaso nga lang, Yisun Shin and Claude, pag pinagsama mo ay mahirap. Alam mo, parang naisip ko nga dito, kung utility ang target ng Aurora,
Again, Akai? nakita natin sa qualifiers, di ba, ng Cebol, may mga Guinevere. Ay, Kaso wala pala. nakaban. Nakaban Akai pala na yung siguro yung Guinevere. natitira. Akai na lang. Oo. Nahype pa naman ako sa Guinevere, nga nakita ko nakabal. Nakaban din. Tapos kung sakaling lalayo ka naman, barat sa hindi naman masyadong Mahirap nagagamit yan, ngayon. oo. Especially you're up against a Claude Yeah, na mahirap. talagang parang isa sa mga natural predator ng pick na yon. Pero gusto ko yung nabanggit mo, no, Wolf, you Yeah. mentioned the Yisun Shin na mukhang sumisikat na rin in other In other lanes, lanes, apart from the jungle. That's right. That can be your gold laner. But of course, para sa Aurora, mas magandang magpumili na dito na kanilang utility jungler, which I think yung Akai yung natitira. Oo. Apart from that, Harley nagiging option na rin sa ngayon. So those are the two heroes that I'm thinking of. And I think para sa Aurora, mas magandang i-last pick na nila yung hero ni Edward. Kasi lalabas muna yung choice para kay Sanford. So maka-counter nila yung choice na yun. Oh, ayan na. Lapo na. I mean, when in doubt, When in doubt, Lapu-Lapu secured para kay Edward. Yuzhong. Isa sa mga paborito or crowd favorite at rinig naman yan sa sigawan at hiyawan sa likod. tingin ko baka mag-Uranus dito yung TLP. Sa ganitong heroes ng Aurora. Yun nga lang, kailangan talaga ng hard lockdown. So, mapopersa ka din mag-Yuzhong dito. Alice is another option para sa TLPH, sabay Granger. Yun yung pwede nilang maging choices dito ng last two picks nila. Alice, Granger, o kaya naman Uranus plus hard carry na gold. Uranus plus Obsidia. Kaso, no, parang are you actually going to give the Apex Predator a Uranus ang pinakamahirap na XP laner sa buong sa balat ng Land of Dawn? Ayan na. Kailangan mo eh. So Alice, Granger. Oh, Moskov! Wow. So ngayon, ang Aurora, I think Hayabusa ang best option para sa kanila bigla. Hindi na pwedeng mag-akay basta-basta kasi wala na silang pang anti-split dito apart from the Lapu-Lapu and maybe the Claude. Think about it. Harley, isa pang option. Pwede. Oo. Pero yung kikita ko dito is the Hayabusa. So, sa priority, Hayabusa, then Akai, then Harley. Oo. Kailangan nila ng pang-finish dito eh. Dahil, at saka yung sasagot din dun sa split. No? Oo. Pwedeng lituhin lang ng Team Liquid at daalin sa split to, lalo na pag nasa papunta sa late game, di ba? Yes. Tapos Especially- nag-Hanzo sila, no? Oy, Ano yan? who knows? Balmond? Nakikita na rin natin yung Utility hands-off. jungler. Balmond? Is he Pwede. actually going for a utility jungle? Balmond? Si Myrtle yun, di ba? 4 na segundo na lang! Wow! Oh my goodness! Pag celebrity ka na kasi, Kahit sino na kahit eh. ano na yung hawakan mo eh. At saka, tandaan natin, si Demon Kite dumaan yan sa Dark System. Oo nga pala. Dumaan sa Dark System yan si nga Demon pala. Kite eh. Tama ka doon, Burrito. Ito yun eh. Ito yun! Akala nyo Ito ba? yun eh. Akala nyo ba kakampi nyo ang kadiliman? Si Demon Kite ay pinanganak sa kadiliman. Pinalakas ng kadiliman. Men, kaya hindi... Hinihinga niya ang Dark System. At ngayon ay nailabas na ang Balmond pick in the first day of MPL Philippines. Kalaban ang Team Liquid Philippines straight out of the M7 World Championship. Balmond para kay Demon Kite. Men, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nakikita ko yung Balmond na yan. Ang hari ng Dark Ang hari Continent. ng Dark System. Wow. And just like that, magsisimula na ang pinakaunang laro ng MPL Philippines Season 17. It's our epic rivalry between Aurora Gaming Philippines and Team Liquid Philippines. Kampiyon laban sa kampiyon. Men, kaabang-abang ito lalo na hindi natin madalas nakikita itong Balmond. And baka isa to sa mga maging advantage ng Aurora. Kasi kapag yung hero, hindi mo madalas nakakasalubong, Yeah. parang parang nakakalito, nakakagulo no? So, kung babalikan natin yung mga choices kanina, Hayabusa will be good para counterin yung split ni Moskov. Pampatay din siya dun sa Eve and many times against the Leomord. The next option was the Akai para meron kang heavy spin for additional stun. But Aurora chose to go for the Balmond kasi parang in-between siya nun. So wala siya nung stun pero meron siya ng AoE damage. Oo, pero napakasakit talaga ng early game damage naman na nanggagaling dito kay JP. And so far, no, mukhang ang kalakasan talaga ng Balmond ay napakahirap niyang i-invade. Oo. Lalabanan ka kasi at lalabanan yan. And hindi rin biro, hindi mo rin super tadyado kasi yung damage nung mga ikot-ikot na yan. Lalo na, masasabi ko, hindi ka nung kabilis mag-farm as compared sa isang Leomord. Pero papalag din talaga hindi magpapabata, kumbaga. Talagang napakataas na standard kasi nung pag-farm ng Leomord. So I understand why you were saying that.
Kaso yung Balmond is still a very fast jungler to me para sa kung utility jungler basis. Tapos meron ka pa no lethal counter retry na sa ngayon, yung first kill retry kasi ng isang Leomord, ang hirap na din talunin. Pero kung may lethal counter ka to go with it, yun, meron ka talagang pwede isabay dun sa retry mo. Binigyan ng OG. Oo nga eh. Yan ang OG combo Binigyan ng dati OG. sa retry. Op. Wait lang, may wall din, si Light. Pero pwepwesto na sila 4 na segundo para sa unang pagong. Mukhang mauuna dito ang Aurora. Oo. At kontrolado na ng Aurora ang River. And mukhang mahihirapang pumasok ang Team Liquid Philippines. Maliban na lang of course kung makakapag-level 4 para Domingkite ha. Uy. Medyo nalulugi kay Daiki. Nako. At papalagan pa ata. Ay! Nirekulan na Uy! ba? Wait lang, may mga pag-recall pa na ginagawa. Yue ngayon, yung mga kalahati. Bago naman yung nahahawakan, Edward, tumamba na. Pero sa likurang bahagi, si Demon Kite ang pinupuruan. Pero si Sanjay na maaalam din. Ang baba na nabuhay ni Demon Kite. Siya'y mapapatay ni Carlito ngayon. Sasama na SOD! si Demon Kite. Tumama ang SOD. Sasama ba si Daiki? Yan ang katanungan. May bilis si Duwede. Bibit-bilin sa iba ng likuran. Pero si Carlito ay nakadalawa na. Pero ang pagong ay Wow! hindi pa rin. No way! Nakatatlo na si Cortez. At si Sanford ang tatapos. Wow! Clutch play mula sa The Goat. Paano nga ba nangyari yun? 7 deaths across 2 teams nung nangyari. Kaya naka 3 kills doon si The Goat dahil doon sa paggamit niya ng kanyang first kill. At yung idea nila is to go for the Balmond. Actually, sinacrifice nga nila si Sanji doon sa exchange na yun. Pero mas nakakuha sila na mas maraming kills. Oo, at mukhang pagpapatuloy ng Aurora ang Round pag-take two. ng first turtle na to. Round 2 na ang kanilang call. Edward, Oy! kumalunan ako, hindi ata makakagalaw si Carlito. At siya'y napunaw na kagad. Mula kay Messi, kung saan nakadalawa na. Pero sa likod ng bahagi naman si Timur Gate, kumamaalam din for the second time. Si Sanji ngayon ay kailangan umatras. Sa baba na ng kanyang buhay. Edward with a triple. Pwede pa magkaroon ng isa. Grabe yung suntukan ng dalawang kupunan na ito. Si Grabe! Sanford looking at that sustain. Kaya niya atang natibayan ang kanyang sarili para makaalpas pa. Men, 3 minuto pa lang lumilipas. Pre, 11 kills na to. Wala pang 4 na minuto, Burrito, as you said, 11 kills across the board. At hindi pa rin natitake yung first turtle. Wala pa rin nakakakuha. Wala pa rin nakakuha. At this time, yung dalawang junglers natin will decide to take their own farm. Kasi ang laking bag, ang dami nang nawala sa kanila. Let's find this being a 3-2 kill score para kay Carltzy. Back-to-back deaths, tapos hindi siya nakakuha ng second cycle ng mga minions niya. Hindi ganun kaganda. Kaya mas pinokusan nila kumuha dito ng War Axe. Now it is available. At Yun. mabilis na pagkuha ng turtle para sa TLPH. Tech Charge ay ginamit ni Light pero wala na siyang aabutan. Napakagandang pagliko nito para sa Team Liquid at sila yung may hawak ng maliit na kalamangan dito. And looking at Edward, no, near perfect, or in fact, almost perfect na KDA para sa kanya. 5-1-1 on this Lapu-Lapu. At siya din ang pinakamayaman kung ikukumpara sa mga ilang miyembro ng larong ito. Pero hindi naman ganoon kalaki ang ating gold lead. Honestly, parang dead even nga ata tayo dito eh. Kailangan natin makita yung farm ng bawat isang miyembro dito. Kasi etong si Daiki nakapag-farm ng matiwasay dun sa mga pangyayari na yon. Tapos etong si Sanford na hindi pa namamatay pero meron siyang 4 assists and 1 kill. Ito siguro yung mas scary. Sabihin na natin na maganda yung scaling ng dalawang gold laners natin pero yung Alice na 3 na yung hinahawakan tapos nabubuhay pa rin, parang maa-accelerate yung pagpapakunat at pagsusustain dito ni Sanford. And so far, no, mukhang si JP makakahuli ng 3. Okay, Raging Sandstorm ay nagamit niya rin. Pero hindi na muna lalaban dito ang Team Liquid. Inaantay nila. Mahaba pa, 1 minuto pa halos para sa ikalawang pagong. Pero ito magandang tutukan pa rin. Kanina pa nagbabakbakan. Ito dalawang gold din. Pero wala kamalang-malang si Dominic rather. Tinamaan siya ng SOD. Uy! Pero hindi muna papasok si Daiki. Grabe naman. May Yan mga recall pa. Yan ang gusto ko eh. Papadaig. Hindi magpapataig yung mga gold laners natin. Hindi nawawala yung spiciness eh. And bigla na lang din na nahimik ang dalawang teams natin. 3.39k for Carltzy under duress dito sa may bottom lane. Let's have the ult. Kunat. Ang Kunat kunat talaga. Kunat. Hindi naman oh. Akunat! Hinihiwa-hiwa ni Carltzy pero hindi tumatago sa balat ni Edward. Pero si Sanford ngayon ang tututukan ni Yue. Bibit-bitin with that lantern. Pero wala eh. Kalma na muna. 5 seconds para sa pag-oong. Sabi ni Yue, sige, doon tayo magkita. Yun naman talaga ang magiging goal or objective ng dalawang teams na ito. Second turtle of the game. Mukhang wala namang nakakalawang in terms of pwesto. No? Nariyaan si Sanford para magbigay ng vision for the side of Team Liquid Philippines. At para naman sa Aurora, mukhang hindi pa rin makikita kung nasaan si Demon Kite. Actually, no, si Sanford eh. Grabe magbigay ng vision. Oo nga eh, halos
shot, si Demon Kite talaga ang tinatambayan dito. Ayan na. At yung charge, may iwasan ni Carlito, pero si Edward ata mapupuruhan. The GOAT gets the turtle, pero si Carteasy ay nakakuha na rin naman ang kill. Ipit ata si Demon Kite, wala na ata siya pantakas. Naka-dash out, pero hindi siya makakaligtas sa bangis ng Young GOAT. Pero Sakord? hindi pa ata sila tapos, tumama yung SOD. Sumama! Sama ata si Daiki. And hindi na nga muna, nailapag yung river manipulation. Doming kayo sa may gilid. Pero pa siyang blazing duet. Oh, no! Pero nabitbit pa rin ni Yue. Pero hindi tinantana ni Daddy JP. Itong si Light, mabibitbit din. At doon yung crowd. Carl! Ready magpasok. Doming Mike ay umatang sa red with a flicker. Oh! Pero si Carlito na naman. Iniisa-isa ang Aurora. Makakabangat Uy! pa. Look at that shaking and breaking, ladies and gentlemen. At naago pa nga yung purple bomb. Si Sanford ay napakatibay lang talaga. Min, ina-outplay ng TLPH ang Aurora. Ultra extended team fight. Pwede bang pa-breakdown nun, Bull? In 1 minute and 30 seconds, Womi, nakakita tayo ng mataas na impact mula dito kay Carteasy the GOAT, getting that retribution na matulis pa rin, matalas pa rin. Mula dun sa, nakita natin performance mula dun sa Seaball, still with the hot hands, Carteasy. Then they transferred into that purple buff. Carteasy was minding his business, napunta sa kanya yung team fight habang gusto niya mag-invade ng purple at nakakuha pa siya ng isang kill. Sabay gamit ng walls para ma-outplay yung mga members ng Aurora, shaking and baking mula dito sa Leomord. At yun nga, nakatakas pa afterwards, not with the brute force breastplate, and this is a massive lead for TLPH. The rotation coming out from Doming Kite, unfortunately, ay hindi masyadong maganda para dito sa Aurora dahil of course nakakuha sila ng isang kill doon kay Sanji, pero nakakapag-farm si Daiki, hindi mapigilan si Carteasy, at ngayon si Sanford na rin ay nakapag-scale na. At ang sarap ng buhay ni Daiki, no? Tumatama yung mga SOD, pero parang wala pa tayong nakikita na kinakalabit niya pabalik para sumama. At dahil dyan, naging matiwasay ang pagpa-farm ng Moskov on the side of Team Liquid Philippines. And by the way, kung hindi nyo nakita kanina, huling beses pa nila na-pick ang Balmond na ito ay Season 10 pa at ginamit ito ni Carteasy. Okay, isipin mo yun, di ba? Napakahabang panahon na parang ang sinasabi ng Aurora dito, sige, try nating ibalik. Actually, kung isipin mo, Season 1 nga lang ng MLBB, nandito na si Balmond. So talagang literal na OG ang inilabas ng Aurora, no? Tsaka hindi naman nagbago masyado yung mga skills ni Mechanics, Balmond. Nagbago lang ang itsura, nagkaroon lang ng glow up. At ngayon with the First Lord ay mukhang pwestuhan na ng Team Liquid Philippines ito. Lamang silang 3 tipo kontra Aurora Gaming. Pero with 3K gold leads, kaya pa rin kasing tuming-fight eh. Yeah. And it's mainly because of yung power spike ng Aurora sa ngayon gamit yung Balmond at itong Lapu-Lapu. Lethal counter nandyan pa rin, tapos may Queen's Wings at War Axe naman itong si Edward. So kung usapang palag lang, kung palag kaya itong Lord na to. And then if you factor in yung Blazing Duet na ngayon, 2 items naman na ito si Daiki, there is a chance actually for them to contest. Oh, and big item pickup as well para dito kay JP with the Chastised Pauldron na babagal ang pag-atake dito ng isang Claude mula sa side ng Aurora. Pero tama ba ang aking nakikita? Skypiercer pickup para dito kay Yue. 10 minutes in. And this is very interesting. Sisimulan na ng Aurora ang Lord na ito. Ano, nakakalahati na kagad. Sanford, hinahanap niya kung Ako! nasaan si Doming Kite. Pero si Yue sa pinagdalikuran, napalalim na talaga ang Team Liquid! At di mo kami na kaya nakuha na nila dito si JP. At sikat dito, napakababa. Minsan version ng buhay, tumama ang SOD. Pero si Daiki, ito na ang kanyang unang pagsama. Kaya lang si Yue, ako naiista ka na Doming! kagad. Yung Pearson nakakakuha lamang niya. Doming Kite versus Daiki, 1v1 lang ito. Wala daw tutulong. Walang tutulong, Pero walang dito, tutulong. Walang tutulong, walang tutulong. Pero kinalmahan lang, kalma lang. Daiki versus Doming Kite. Ito yung mga bago nating abangan. Pero Oh, flicker in! hindi pa tapos. Si Carteasy, napa-flicker at na-force ito para kay Yue. Wow, and nakakagulat din. Daiki on his first game dito sa MPL Philippines. Bumibreaker forward na. Wow. Tingin ko, hindi yata nila nabilang or I don't know if it's just a force flicker doon kay Yue or hindi nila masyadong na-communicate yun. But yun yung idea. Kung papansinin, sabay na sabay yung pag-entry ni Carl at then ni Daiki. Oh, at ngayon sisimula naman ang Team Liquid Philippines ang Lord na ito. On the other side, Aurora Gaming looking for a way na makapasok muli sa Lord Pit pero mukhang mid-lane wave muna ang kanilang aasikasuhin. Half HP on this Lord. Ipapareset ng Team Liquid Philippines habang ang wave ay kailangan na asikasuhin ni Daiki. Buff muna ata ang call ng parehas na jungler pero nariyan na si Demon Kite sa Lord na ito. Oo nga, kalahati na ito pero si Sanford ay abante. May nauna na kasi Edward. Kaya lang nanakapan ang Lord! Oh my goodness, sliding down. Nandun yung break si Lord malaki Doming Kite. Carl! Si Carlito ang batang kambing ang nakakuha ng Lord. Sanji with a kill. Kailangan mag-atrasan ng 3 na dito na para sa Aurora.
reset lang ang kanilang i-call. Actually, pwede ba nga silang gumawa dito kung gugustuhin nila. Pero pipigilan na mura ng Rora ang kanilang gigil. Massive adjustments mula sa TLPH. Inulit ng Aurora yung initiation nila, but that time walang flicker coming out from Light nor kay Yue. They still try to go for the fight kahit wala pa yung mga battle spells nila at dahil doon na punch nila TLPH, Sanji was kept intact, nakapag-ulti with the RWM at syempre, hot hands mula kay The Goat, Carl TZ. Inunahan nila dito yung Grak at may bonus pa, kasanggaan nila ang langit sa time na yon. At syempre, nakita mo naman yung drive-by retry na yun mula kay Carl TZ, hot hands talaga. Mainit pa rin ang retribution para dito sa Team Liquid Philippines. Pero magandang pagdepensa ang ating matutunghayan mula sa Aurora Gaming. Hindi man lang umabot doon sa second tier turret. Pero makakakuha naman ng marami-rami ang Team Liquid Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Sino na ba yung masasabi mo na pasok na sa power spike? This Alice, makikita natin yung third item incoming. Just Oracle and itong Chastise Smolder enough na against Claude. At syempre sa sarili niyang sustain. At ito naman, ang pera mas mayaman pa sa gold laner. Ngayon, itong si Cartesi with 7-2-2 as his KDA record. And this battle, sabay Malefic Roar with a brute force breastplate. Napakahirap na niyang kontrolin. 50% resilience din kasi yan. Oh, and come to think of it, no, yung 2 deaths niya ay back-to-back na nangyari in the early game. Hindi na nadagdagan pa para sa Team Liquid Philippines. But this is still just a 4K gold lead. Hindi kumonek yung mga ulti. Okay, dalawang ultimate yun. And ito na atang goal secret para sa Rora. Tumama yung tech charge. Pero sa likurang bahagi ay kailangan na umatras dito ng mga miyembro ng TLPH. Nakakuha si Carlito ng isa. JP na maalam kagad. Pero tumama yung SOD. Pupuntahan na si Edward. Kakayanin pa ni Daiki na patayin. Pero pagkakatrasin. Kaya lang nandun din yung pagsugod with a flicker mula kay Daiki. Gigil na gigil si Daiki sa kanyang first game in MPL Philippines. At mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa ginta. Demon Knight na pa-force back. Papasok si Cartesi. Yue! Wala. Naku po! Namaalam din si Yue. 30 seconds and counting. Pero nagamit na ni Demon Knight yung kanyang ultimate. At makiklear ng matagumpay ng Aurora ang planong pagsugod ng Team Liquid. Gustong maregular yan ang pwede nating description para kay Daiki. Men, talagang Talagang ganting kalaman na ganun eh. Men, gusto talagang ma-regular. Ginagalingan ng gusto, pre. Mula dun sa laning stage sa pagkonekta with the SOD, his connection with Carl TZ, at dun sa huling team fight, nakita mo naman, Edward, yung pinata niya, Edward Lapu-Lapu, mga kaibigan, hindi nagpapatinag, hindi nagpapa-out, at Daiki wants to say na he belongs in this league. Wow. Maybe Daiki is the key para dito sa Team Liquid Philippines sa game number 1. At mukhang ang Lord na ito ay babakura na rin ng Cavalry. Aurora, maganda ang kanilang vision around this area. UN Light providing what is needed para sa Aurora Gaming. At hindi pa naman ganun kalaki. No, yung 6.1 ay kaya pa rin labanan. Pero lamang na talaga ang Team Liquid! Una na si Doming. Ay, pero sakto! Yung 5-man Zone of Ruins. Mula dito may Sapper na nakakuha na siya ng kill. Andun yung tech charge. Kaya ba ang tibaya ni Carlito? Hindi, napatay na siya. Same with Daiki. Mga damage dealer dito ng Team Liquid ay tumbahan na. Kaya si Edward kailangan na rin matras. At grabe naman yung sustain. Apat na miyembro. Magsama-sama pa daw kayo. Pero sabi ni Demon kahit hindi maaari yan. Kaya pa niyang patayin si Edward. Tatakas na rin muna. Grabe yung sustain. And that little counter na parang exclamation point. 1-4-3 ang naging presyo. Walang jungler ang Team Liquid Philippines. Wala. Si Sanji ang hinahanap ni Yue. Maaangat pa niya? Makakatakas naman pala. Hindi. At mukhang itutuloy ng Aurora Gaming ang Northern na ito. 5 segundo para kay Daiki. 4 para kay Carl. At mukhang tuloy-tuloy na nga para sa Aurora. Dire-diretso na ata to. 2 miyembro lang ang natitira para sa Team Liquid. Sapat na daw si Yue at itong si Light Tech Charge. Pero pang sugod lamang iyon para hindi nga naman makalapit. Sakto din yung SOD pero si Dominic na kukuha doon. Sabi ni Daiki, sige, rundown nga tayo. Si JP umahabol pa rin. Si Demon Knight, napakababa na ng kanyang buhay. JP hahabol pa dito. Naarangan! Grabe yung harang ni Light. Flicker na gamit din. JP with a flicker. Pero si Dominic makakaalpas. Grabe yung habulan! 20 segundos para kay Yue. May malaking Oh, no. wave dito sa gitna. Oh, no. Pwedeng ilaban ito ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang makiklear naman pala ito ng Aurora Gaming. May Lord pa na paparating. Wolf, ano pa ang mga pwede nating makita sa larong ito? There will be natural pushes para sa Aurora dun sa dalawang gilid dahil hindi siya pinansin ng TLPH, but my, oh my, Aurora.
yung control. At eto na naman, may ginagawa na naman si Light na pag-control na minion. Siya rin yung dahilan kung ba't maganda yung initiation para sa Television na patay ng Aurora, si Carl TC at si Daiki, the fight prior to that. And although maganda ang ipinakita doon ni Sanford going for the backline, Throne of Ruin doon sa may 5, the sustain that he had will not be a factor para sa hari ng Dark Continent na si Demon. Kahit na lethal counter is HP based, wala siyang pakialam sa kunat mo at sustain mo. Basta umabot ka dun sa threshold, talagang dadakdakan ka sa muka. Dito ang Demon Kite. Ito, Aurora Gaming, may Lord doon sa may bantang itaas. The defense side ng Team Liquid Philippines. This is marginally one of the lowest gold lead na makikita natin. Pero si Dominic Kite ay mapopoke na naman. JB medyo nakulong. Sanford ay makakakuha ng konting sustain. Pero mukhang magdedepensa naman pala ng Team Liquid Philippines. Ang Torre doon sa may bantang itaas. May kwento pa sa gitna at sa baba. Pero mukhang ang Aurora ay may pasensya Pasensyoso, oo. sa ginagawa nila. Yeah, grabe. Alam mo, ang tagal na pagtitiis si Doming Kite. Ngayon nagbubunga na, sumasakit, tumahapdi na rin. Even si Daddy JP Brain, hindi na niya kayang tiisin eh, no? Sasaktan na yung Sasaktan na eh. And I think yung pwestuhan ni Yue, yung i-comment ko so far dito para sa Aurora. And to think na nagsimula siya dito with 2 deaths, kaso yung kanyang performance naman when it comes to initiations, nagbibigay sa Aurora ng paraan para manalo dun sa mga defense. Strength of the Zushin is kahit ikaw ay isang mid laner, pwedeng ikaw yung mauna. At yun yung ginagawa dito ni Yue, para siyang nagsisilbing vision at unang nag-engage para sa Aurora. That makes it so na etong si Light, tatama yung kanyang ultimate. At kung sinabayan niya ni Edward, makikita siguro natin dito sa replay. Wow. Ganda ng Throne of Ruin. Edward going in. At ito, in-skip talaga nila si Sanford. Mas inuna nila doon si Carl TZ and of course, nandun si Light para kontrolin ang The Goat. Oh, yun naman talaga, no? Kapag yung Alice nakapasok na, medyo wala naman na kayo magagawa dyan eh. Might as well go in for the next big target. In 18 minutes in, yung 6K gold lead na nakita natin mula sa Team Liquid kanina ay nabura all the way down to 700. At silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang papunta na sa lock item ang halos lahat ng mga players natin for this game. Makayaman ni Carl TZ. Daiki, nagbenta na ng boots, hindi pa kompleto. Okay, going in for the Rose Gold Meteor. Yung kanyang choice. 6 items na ngayon. At dahil wala nang lamang dito ang TLPH, anybody's ball game na to. At as long as Demon Kite is alive, there is always a chance na gumawa ng lethal counter, red replay. Tapos puno din yung mga battle spell ng Aurora. Tapos Destiny ba yung nakita ko doon? Wala doon kay Yue? I'm not sure, Moma. Check Aray! natin mamaya. Sakit na napaflicker po si JP. Oh my goodness, napakahapdi. Ito yung sinasabi natin kanina, talagang bumabaon na lahat ng mga bala na meron si Dominic Kite. JP ngayon, round 2, andun yung ultimate mula dito kay Yue. Hinahabol si Sanji, mabibitbit. At tinurata yung goal signal mula sa Aurora. Nagamit yung Winter Crown at nabitbit dito si Sanford. Kaya lang si Sanji ang nauna. Ngayon mabibitbit din si JP, pop yung immortality. Doming! Pero si Carlito sa likod. Nakuha ka agad yung damage dealer ng Aurora. Nakakabili ng immortality dito si Carlito. Ganon din naman si Edward. Si Carlito ay haharangan. Pop yung immortality, makapag-buy-in silba. Kaya lang parang wala ata siyang pang-buy-in silbre. Andun si Daiki. Tama yung SOD! Mamamaalam din! Si Mr. Consistent! Tumpa na rin itong si Yue. Dalawa na lang natitinang mula sa Aurora. Pero si Demon Kite ayaw tantanan! Ayaw tantanan! Ni Sanford, mga kaibigan! Nililigaw Hindi na lang pinapauwi. habang papunta na sa base dito at Team Liquid Philippines. Magandang harap mula kay Light. Pero si Demon Kite ay namatay din. Napakataas na death timer dito ng Aurora 10 Gaming. seconds. And si Light na lang ang natitirang mag-isa. Sabi ni Daiki, sige na, tapusin na natin ito. 5. Kaya man niyang ma-depensa. May harang siya na gagawin. 15 Buhay na si seconds para Doming! kay Edward. Mabuhay na rin ito si Doming. Replacing the win siya na gagamitin. Pero sa mata para maklear ang lahat ng mga wave. Yes, sir! Na-clear ang lahat ng wave. Oh! Yung SOD para tapusin ang Game 1. And what a finish para sa reigning defender.